Sa isang maliit at tahimik na baryo na napapaligiran ng mga bukirin at luntiang kagubatan, naninirahan ang isang binatang nagngangalang Solomon. Siya ay 22 taong gulang, masipag, mabait, at kilala sa kanilang lugar bilang isang taong hindi kailanman tumatangging tumulong sa kapwa kahit kapos na kapos siya sa buhay. Nakatira si Solomon sa isang maliit na kubo na yari sa kawayan at nipa sa gilid ng baryo. Kasama niya ang kanyang matandang inang, si Aling Rosa, na matagal nang may karamdaman mula nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa isang matinding lagnat noong siya ay bata pa lamang. Si Solomon na ang naging haligi ng kanilang tahanan. Araw-araw ay gumigising siya bago sumikat ang araw upang maghanap buhay. Minsan ay nagsasaka siya sa lupang inuupahan lamang nila. Kung walang gawaing bukid, namimitas siya ng mga kahoy na panggatong sa gubat upang ibenta sa bayan. Kapag wala namang bumibili, nagtitiis siyang umuwi nang walang kinita. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, hindi kailanman nawalan ng pag-asa si Solomon. Anak, madalas sabihin ni Aling Rosa, darating din ang araw na gaganda ang ating buhay. Ngumingiti lamang si Solomon sa tuwing maririnig niya iyon. Darating nga po iyon, inay, basta't magkasama tayo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang napakahirap ng kanilang kalagayan. Ang bubong ng kanilang kubo ay maraming tagas. Ang kanilang mga gamit ay halos sira-sira na. Minsan ay isang beses lamang silang kumakain sa isang araw. Subalit hindi iyon naging dahilan upang maging masama ang kanyang loob. Isang umaga, nagtungo si Solomon sa bukirin ng mayamang si Don Ricardo upang maghanap ng trabaho. Si Don Ricardo ang pinakamayamang tao sa kanilang baryo. Napakalawak ng kanyang mga lupain. Marami siyang alagang hayop at 12-dosenang manggagawa. Pagdating ni Solomon sa malaking bahay ng Don, nakita niya ang maraming taong naghihintay rin ng trabaho. Isa-isa silang tinawag ng katiwala. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, sinuri siya ng katiwala mula ulo hanggang paa. May karanasan ka ba sa pag-aararo? Tanong nito. Opo. Sa pagtatanim? Opo. Sa pag-aani? Opo. Tumango ang katiwala. Maaari kang magsimula bukas. Labis ang tuwa ni Solomon. Sa wakas ay magkakaroon siya ng maayos na hanap buhay kahit pansamantala lamang. Kinagabihan ay agad niyang ibinalita iyon sa kanyang ina. Salamat sa Diyos, sabi ni Aling Rosa habang pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata. Nagsimula si Solomon kinabukasan. Napakahirap ng trabaho sa lupain ni Don Ricardo. Kailangan nilang magtrabaho mula pagsikat hanggang paglubog ng araw. Sa ilalim ng matinding init, walang tigil silang nagtatanim at nag-aalaga ng mga pananim. Ngunit hindi nagreklamo si Solomon. Masaya siyang may naiuuwing pagkain para sa kanyang ina. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unting nakilala si Solomon bilang pinakamasisipag na manggagawa sa lupain ni Don Ricardo. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanyang kasipagan. May ilang manggagawa na naiinggit sa kanya, lalo na ang isang lalaking nagngangalang Bruno. Si Bruno ay matagal ng trabahador ni Don Ricardo. Sanay siya ang pinupuri ng mga katiwala. Ngunit nang dumating si Solomon, tila nabaling dito ang pansin ng lahat. Isang araw habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang puno, nilapitan ni Bruno si Solomon. Napakasipag mo naman, ngumiti si Solomon. Kailangan lang talagang magsikap. Nais mo bang maging paborito ng Don? Nagulat si Solomon.
Hindi naman. Nagtatrabaho lamang ako ng maayos. Ngunit hindi naniwala si Bruno. Mula noon ay lalo siyang nagtanim ng sama ng loob. Hindi iyon napansin ni Solomon dahil likas siyang mapagtiwala. Samantala, lalong lumalala ang kalagayan ni Aling Rosa. Madalas itong ubuhin at nahihirapang huminga. Isang gabi, habang nakaupo si Solomon sa tabi ng higaan ng kanyang ina, napansin niyang mas maputla ito kaysa dati. Inay, kailangan na nating magpatingin sa manggagamot. Napailing ang matanda. Wala tayong pera, anak. Hahanap ako ng paraan. Kinabukasan ay nagtungo siya sa bayan upang humingi ng payo sa manggagamot. Ngunit nang marinig niya ang halaga ng gamot, tila bumagsak ang kanyang mundo. Kailangan niya ng mas malaking halaga kaysa sa ilang buwang kinikita niya. Malungkot siyang naglakad pa uwi. Habang binabagtas niya ang makitid na daan patungo sa baryo, napansin niyang tila may kakaibang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng isang matandang puno ng balete. Nakasuot ito ng lumang damit at may daladalang basket. Mukhang pagod na pagod ito. Maraming taong dumaraan ngunit walang pumapansin sa matanda. Huminto si Solomon. Lola, ayos lang po ba kayo? Tumingin ang matanda sa kanya. May kakaibang kinang ang mga mata nito. Nauuhaw ako, iho. Agad na inabot ni Solomon ang kanyang baong tubig. Narito po. Masayang uminom ang matanda. Pagkatapos ay ngumiti ito. Maraming salamat. Wala pong anuman. Napansin ni Solomon na tila gutom din ang matanda. Kahit kaunti na lamang ang kanyang baong pagkain para sana sa kanyang hapunan, ibinigay niya iyon. Lola, kainin niyo na rin po ito. Lalong lumawak ang ngiti ng matanda. Bakit mo ibinibigay ang pagkain mo? Nagkibit balikat si Solomon. Mas kailangan niyo po yata. Matagal siyang tinitigan ng matanda. Para bang sinusukat nito ang kabutihan ng kanyang puso. Pagkaraan ay tumayo ito. Kakaiba kang binata. Hindi naman po. Maraming tao ang mayaman ngunit maramot. Ikaw ay mahirap ngunit mapagbigay. Bahagyang yumuko si Solomon. Naniniwala po kasi ako na kung may maitutulong, dapat tumulong. Tumango ang matanda. Pagkatapos ay inilabas nito mula sa basket ang isang maliit na bagay na nakabalot sa tuyong dahon. Iniabot niya iyon kay Solomon. Ano po ito? Isang liso. Napakunot noo si Solomon. Liso po? Oo. Dahan-dahang binuksan ng binata ang dahon. Sa kanyang palad ay naroon ang isang kakaibang buto ng santol. Hindi ito ordinaryong liso. May bahagyang ginintuang kulay ito at tila kumikislap kapag natatamaan ng liwanag ng araw. Namangha si Solomon. Napakaganda naman po nito. Ngumiti ang matanda. Itanim mo ito sa lugar na malinis ang iyong hangarin. Hindi niya gaanong naunawaan ang ibig sabihin noon. Lola, ano po bang espesyal dito? Ngunit sa kanyang pagtataka, tila nagbago ang ekspresyon ng matanda. Para itong naging seryoso. Hindi lahat ng biyaya ay para sa sakim, lalong nagtaka si Solomon. Hindi ko po maintindihan. Darating ang araw na maiintindihan mo. Pagkasabi nito ay nagsimulang maglakad ang matanda papasok sa kakahuyan. Saglit lamang siyang napalingon upang tingnan ang daan. Ngunit nang muli niyang hanapin ang matanda, wala na ito. Parang naglaho na lamang sa hangin. Napaatras si Solomon sa pagkagulat. Napakalawak ng paligid at walang ibang daanan. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nasaksihan. Dahan-dahan niyang pinagmasdan ang kakaibang liso sa kanyang palad. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may malaking pagbabago nang papalapit sa kanyang buhay. Mahigpit niya itong hinawakan at itinago sa kanyang bulsa. Habang naglalakad pa uwi sa kanilang kubo, hindi maalis sa kanyang isipan ang mahiwagang liso ng santol at hindi niya alam na iyon ang simula ng isang pambihirang kapalaran
na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buong baryong kanyang kinagisnan. Buong gabi ay hindi nakatulog ng maayos si Solomon. Paulit-ulit niyang iniisip ang kakaibang matandang babae at ang mahiwagang liso na ibinigay nito sa kanya. Nakalagay iyon sa isang maliit na kahungkahoy sa tabi ng kanyang higaan. Sa tuwing natatamaan ng liwanag ng buwan na pumapasok sa siwang ng kanilang bintana, tila bahagya itong kumikislap. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay hindi iyon ordinaryong buto. Pagsikat ng araw ay agad siyang bumangon upang maghanda sa trabaho. Bago siya umalis, muling tiningnan ni Aling Rosa ang kanyang anak. Parang may malalim kang iniisip, anak. Ngumiti si Solomon. Wala naman po, inay. Ngunit kilalang kilala siya ng kanyang ina. Mula kagabi ay tila wala kang mapakali. Nagkatubili siyang magsalita, ngunit sa huli ay ikinuwento rin niya ang nangyari sa daan. Ikinuwento niya ang matandang babae, ang bigla nitong pagkawala at ang kakaibang liso. Tahimik na nakinig si Aling Rosa. Pagkatapos ay tumingin ito sa liso. Minsan, anak, ang pinakamalaking biyaya ay dumarating sa hindi natin inaasahan. Naisip ko rin po iyon, ngunit huwag mong hayaang madaig ka ng kasakiman. Napaisip si Solomon. Parehong-pareho iyon ng babalang ibinigay ng matandang babae. Tumango siya. Hinding-hindi po. Bago siya umalis, ay maingat niyang inilagay muli ang liso sa kahon. Buong araw siyang nagtrabaho sa bukirin ni Don Ricardo. Ngunit kahit gaano siya kaabala, hindi maalis sa kanyang isip ang liso. Pag-uwi niya ng hapon ay agad niyang kinuha ito. Pinagmasdan niya ang maliit nilang bakuran. May isang sulok doon na matagal nang walang tanim. Mabato ang lupa at halos walang tumutubong halaman. Maraming beses na nila iyong sinubukang taniman, ngunit palaging nalalanta ang mga pananim. Ngunit habang nakatingin siya sa lugar na iyon, tila may kung anong humihila sa kanyang damdamin. Para bang may nagsasabing doon niya dapat itanim ang liso. Kumuha siya ng asarol. Maingat niyang binungkal ang lupa. Habang ginagawa niya iyon ay napansin niyang tila mas malambot ang lupa kaysa dati. Nagtaka siya ngunit ipinagpatuloy lamang ang paghuhukay. Pagkatapos ay gumawa siya ng maliit na hukay. Dahan-dahan niyang inilagay ang mahiwagang liso. Bago niya ito tabunan ng lupa, sandali siyang tumigil. Wala man akong alam tungkol sa iyo, bulong niya, ngunit aalagaan kita. Pagkatapos ay tinabunan niya ang hukay. Diniligan niya iyon gamit ang natitira nilang tubig. Pagkatapos ay bumalik siya sa loob ng kubo. Lumipas ang ilang araw. Araw-araw ay dinidiligan ni Solomon ang lugar kung saan niya itinanim ang liso. Ngunit walang anumang tumutubo. Lumipas ang 1 linggo. Wala pa ring pagbabago. 2 linggo. Tahimik pa rin ang lupa. Nagsimula siyang magduda. Marahil ay isa lamang iyong ordinaryong liso. Marahil ay nagkataon lamang ang lahat, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Patuloy niya itong inalagaan. Isang gabi, isang malakas na ulan ang bumuhos sa buong baryo. Nagdilim ang kalangitan. Humampas ang malalakas na hangin. Maraming puno ang nabali. May ilang bubong pangang tinangay ng unos. Sa loob ng kanilang kubo ay nag-aalala si Solomon. Halos hindi siya makatulog habang pinakikinggan ang bagsik ng bagyo. Nang sumapit ang umaga ay agad siyang lumabas upang tingnan ang kanilang bakuran. Maraming halaman ang nasira. Nagkalat ang mga sanga. Napabuntong hininga siya. Ngunit bigla siyang natigilan. Sa mismong lugar kung saan niya itinanim ang liso ay may tumubong maliit na usbong.
Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Lumapit siya. Ang usbong ay kakaiba. Mas matingkad ang kulay nito kaysa karaniwang halamang nakikita niya. At sa dulo ng mga dahon nito ay tila may bahagyang gintong liwanag. Napaupo si Solomon sa lupa. Sa wakas ay tumubo na rin. Labis ang kanyang tuwa. Mabilis niyang tinawag ang kanyang ina. "Inay, tingnan niyo po." Lumabas si Aling Rosa. Nang makita niya ang usbong ay napangiti rin siya. Napakaganda. Opo. Hindi nila alam kung bakit, ngunit pareho nilang naramdaman na may kakaiba sa maliit na halamang iyon. Mula noon ay lalo itong inalagaan ni Solomon. Lumipas ang mga araw. Ang karaniwang puno ng santol ay nangangailangan ng mahabang panahon upang lumaki, ngunit ang halamang ito ay tila may sariling hiwaga. Sa loob lamang ng isang buwan ay umabot ito sa taas ng isang tao. Pagkalipas ng isa pang buwan ay halos kasing taas na ito ng kanilang kubo. Nagsimulang mapansin iyon ng mga kapitbahay. "Ang bilis naman lumaki ng puno mo," sabi ng isa. Tila hindi pangkaraniwang santol iyan. Dagdag naman ng isa. Ngumiti lamang si Solomon. Hindi rin niya alam ang sagot. Habang lumalaki ang puno ay lalo rin itong nagiging kakaiba. Mas makapal ang mga dahon nito. Mas matingkad ang kulay ng balat. At tuwing gabi ay tila may mahinang liwanag na nagmumula sa mga sanga nito. Hindi iyon sapat upang tanglawan ang paligid, ngunit sapat upang mapansin ng mga nakakakita. Unti-unting kumalat ang usapan sa buong baryo. Maging si Bruno ay narinig ang tungkol dito. Isang hapon ay dumaan siya sa bahay ni na Solomon. Nang makita niya ang puno ay napakunot-noo siya. "Ano naman iyang itinanim mo?" "Punong santol, tila hindi ordinaryo." Nagkibit balikat si Solomon. "Hindi ko rin alam." Tinitigan ni Bruno ang puno. May kung anong inggit na sumiklab sa kanyang mga mata. Hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita. Samantala, patuloy na lumalaki ang puno. Pagsapit ng 3 buwan ay mas mataas na ito kaysa sa lahat ng puno sa kanilang paligid. At isang umaga, isang pambihirang bagay ang kanilang natuklasan. May nakasabit ng unang bunga. Nagulat si Solomon. Napakabilis niyon. Karaniwang taon ang binibilang bago mamunga ang isang santol. Ngunit ang punong ito ay namunga sa loob lamang ng ilang buwan. Lalo pa siyang namangha nang makita niya ang bunga. Hindi ito kulay berde. Hindi rin ito dilaw. Ang balat nito ay tila may bahagyang gintong ningning. Para itong gawa sa sinag ng araw. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Mainit-init ito sa kanyang palad. At sa sandaling iyon ay tila may mahinang hangin na umihip sa paligid. Napatingin siya sa buong puno. Biglang kumislap ang mga dahon nito. Saglit lamang, ngunit sapat upang mapatunayan na hindi siya nagkakamali. Ang liso na ibinigay ng mahiwagang matanda ay tunay ngang may taglay na kapangyarihan. Ngunit hindi pa alam ni Solomon kung anong hiwaga ang nakatago sa unang bunga ng mahiwagang punong santol. At hindi rin niya alam na maraming mata na ang nagmamasid sa puno, mga matang puno ng pagtataka, paghanga at kasakiman. Lumipas ang mga araw matapos mamunga ang mahiwagang punong santol sa bakuran ni na Solomon. Araw-araw ay binibisita niya ang puno bago pumasok sa trabaho at bago matulog sa gabi. Habang tumatagal, lalo niyang napapansin ang kakaibang katangian ng nag-iisang bunga na nakasabit sa pinakamababang sanga. Hindi ito katulad ng ordinaryong santol. Habang lumalaki, lalo itong nagiging makintab. Kapag tinatamaan ng sinag ng araw, tila nagliliwanag ang balat nito na parang pinong ginto.
Sa gabi naman ay naglalabas ito ng banayad na ningning na sapat upang makita kahit mula sa loob ng kanilang kubo. Nagsimula ng pag-usapan ng mga tao sa baryo ang kakaibang puno. May mga nagsasabing biyaya ito mula sa langit. May ilan namang naniniwalang may engkanto o diwata na nagbabantay rito. Ngunit mayroon ding mga taong nagdududa. Isa na rito si Bruno. Habang tumatagal, lalo siyang naiinggit kay Solomon. Pakiramdam niya ay palaging pinapaboran ng kapalaran ng binata kahit mahirap lamang ito. Isang hapon, habang nagpapahinga ang mga manggagawa sa bukirin ni Don Ricardo, muling napag-usapan ang mahiwagang puno. Narinig ko na kumikislap daw ang bunga nito sa gabi, sabi ng isang magsasaka. Ako mismo ang nakakita, sagot ng isa. Tiyak na may hiwaga iyon. Tahimik na nakinig si Bruno. Habang nakatingin kay Solomon, may mabigat na pagdududa sa kanyang isipan. Pag-uwi ni Solomon ng gabing iyon ay agad niyang napansin na tila mas maliwanag ang bunga kaysa dati. Lumapit siya rito. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng kakaibang init na nagmumula sa santol. Hindi ito nakapapaso. Sa halip, para itong nagbibigay ng ginhawa. Nang ipatong niya ang kanyang palad sa bunga, may kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam na dumaloy sa kanyang katawan, para bang may tahimik na enerhiyang gumagalaw sa loob niya. Bigla niyang naalala ang matandang babae. Hindi niya alam kung sino ito. Ngunit pakiramdam niya ay konektado ito sa lahat ng nangyayari. Kinabukasan ay lalo pang nagulat si Solomon. Paglabas niya ng kubo ay nakita niyang hinog na ang bunga. Napakalaki nito, halos kasing laki ng ulo ng isang bata. Ang gintong kulay nito ay mas matingkad kaysa dati. Tinawag niya agad ang kanyang ina. Inay, mukhang hinog na po. Lumabas si Aling Rosa at namangha rin. Napakaganda naman yan. Saglit silang nagkatinginan. Hindi nila alam kung dapat ba nila itong pitasin. Ngunit nang maramdaman ni Solomon ang matamis na amoy na nagmumula rito, napagpasiyahan niyang oras na. Maingat niyang inabot ang bunga. Sa sandaling mahiwalay ito sa sanga ay tila umihip ang malamig na hangin sa paligid. Kumaluskos ang mga dahon ng puno. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik ang lahat sa normal. Dinala niya ang bunga sa loob ng kubo. Maingat niya itong hiniwa. Pagkabukas ng santol ay kapwa sila natigilan ng kanyang ina. Sa halip na maputing laman, ang nasa loob nito ay kulay ginto, ngunit hindi ito mukhang metal. Mistula itong mamahaling kristal na kumikislap sa liwanag. May napakabango rin itong samyo. Hindi nila alam kung ligtas ba itong kainin. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, pareho nilang naramdaman na wala silang dapat ikatakot. Kumuha si Solomon ng maliit na piraso. Dahan-dahan niya itong tinikman. Agad siyang namangha. Hindi pa siya nakakatikim ng ganoong kasarap na prutas. Matamis itong ngunit hindi nakakaumay. Malinamnam ngunit magaan sa pakiramdam. Parang pinaghalo ang lasa ng santol, pulot-pukyutan, at pinakamasarap na prutas na maaari niyang maisip. Napakasarap, bulong niya. Kumain din si Aling Rosa. Pagkatapos ay napapikit ito. May luha na namuo sa kanyang mga mata. Parang bumalik ang lakas ko. Nagulat si Solomon. Inay? Dahan-dahang tumayo si Aling Rosa. Matagal na itong hirap na hirap sa simpleng paglalakad. Ngunit ngayon ay tila mas magaan ang kanyang katawan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Parang nawala ang pananakit. Hindi makapaniwala si Solomon. Buong gabi nilang pinagmasdan ang pagbabago. Hindi agad gumaling ang matanda, ngunit kapansin-pansin ang pagbuti ng kanyang kalagayan. Mas magaan siyang huminga. Mas kaunti ang kanyang pag-ubo. Mas maliwanag ang kanyang mukha. Lumipas ang 3 araw. Patuloy nilang kinain ang natitirang laman ng bunga. Sa bawat araw ay lalo pang lumalakas si Aling Rosa.
Dumating ang panahong nakakalakad na siya ng hindi hinihingal. Nakakagawa na rin siya ng magagaan na gawain sa bahay. Labis ang pasasalamat ni Solomon. Alam niyang hindi iyon pangkaraniwang pangyayari. Ang mahiwagang bunga ang dahilan. Ngunit may isa pang himalang naganap. Sa loob ng bunga ay may ilang buto. Nang pulutin niya ang mga ito, napansin niyang isa lamang ang naiiba. Isa itong maliit na gintong bato. Hindi ito mukhang karaniwang buto, kasing laki lamang ito ng hinlalaki. Nang linisin niya ito ay lalo siyang namangha. Purong ginto ang itsura nito. Upang makatiyak, dinala niya ito sa isang panday ginto sa bayan. Matagal itong sinuri ng matanda. Pagkatapos ay napatingin ito kay Solomon ng may pagtataka. Saan mo ito nakuha? Sa lumang gamit po ng aking ama. Hindi niya sinabi ang totoo. Ayaw niyang malaman ng iba ang lihim ng puno. Napailing ang panday. Napakataas ng halaga nito. Nanlaki ang mga mata ni Solomon. Totoo po? Tumango ang matanda. Kung ibebenta mo ito, sapat ang halaga upang makabili ka ng ilang kalabaw. Parang tumigil ang mundo ni Solomon. Hindi siya makapaniwala. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakahawak siya ng bagay na may napakalaking halaga. Ngunit sa halip na maging sakim, agad niyang naisip ang kanyang ina, ang kanilang kubo, ang kanilang mga utang, ang kanilang kinabukasan. Ibinenta niya ang gintong bato. Hindi siya humingi ng sobrang halaga. Tinanggap lamang niya ang tamang bayad. Nang makauwi siya ay agad siyang bumili ng gamot para sa kanyang ina. Nagpagawa rin siya ng bubong ng kanilang kubo. Nagtabi siya ng pera para sa mga susunod na buwan. Ngunit hindi niya ipinagmalaki ang kanyang bagong kayamanan. Nanatili siyang mapagkumbaba. Subalit may isang taong nakapansin sa bigla niyang pagbuti ng buhay. Si Bruno. Napansin nitong nakabili si Solomon ng mga bagong kagamitan. Napansin din nitong mas maayos na ang kanilang bahay. At higit sa lahat, napansin niyang tila gumagaling na si Aling Rosa. Isang gabi ay nagtungo siya malapit sa bahay ni na Solomon. Nagtago siya sa likod ng mga halaman. Mula roon ay nakita niya ang mahiwagang puno at sa kanyang pagkagulat may bagong bunga na namang umuusbong sa isa sa mga sanga nito. Mas maliwanag ito kaysa sa naunang bunga. Mas malaki rin. Unti-unting sumiklab ang kasakiman sa puso ni Bruno. Kung ang isang bunga ay nakapagpayaman kay Solomon, gaano kaya karaming kayamanan ang maibibigay ng buong puno? Habang nakatingin siya sa kumikislap na santol, isang mapanganib na balak ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. At hindi niya alam na ang mahiwagang puno ay may sariling paraan ng pagprotekta sa mga biyayang ipinagkakaloob nito. Matapos masaksihan ni Bruno ang bagong bunga ng mahiwagang punong santol, hindi na siya mapakali. Araw at gabi ay iyon lamang ang laman ng kanyang isip. Habang nagtatrabaho siya sa bukirin ni Don Ricardo, hindi siya makapagtuon ng pansin. Habang kumakain, iniisip niya ang gintong bunga. Kahit sa kanyang pagtulog ay tila nakikita niya ang kumikislap na santol na nakasabit sa mga sanga ng puno ni Solomon. Unti-unti siyang nilamon ng inggit. Bakit siya? Madalas niyang itanong sa sarili. Bakit isang mahirap na tulad niya ang nakatuklas ng ganoong kayamanan? Sa kanyang puso ay hindi niya matanggap na may taong mas pinagpapala kaysa sa kanya. Hindi niya nakita ang kabutihang ipinakita ni Solomon sa matandang babae. Hindi niya nakita ang mga taon ng paghihirap nito. Ang nakikita lamang niya ay ang biyayang natanggap ng binata. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang lumalaki ang bagong bunga sa mahiwagang puno. Kasabay nito ay lalong tumitindi ang pagnanasa ni Bruno na mapasa kanya ang lihim nito. Isang gabi, nang balutin ng katahimikan ang buong baryo, lihim siyang umalis sa kanyang bahay. Madilim ang kalangitan. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay sa kanyang paglalakad. Tahimik siyang nagtungo sa bahay ni na Solomon. Nakatulog na ang mag-ina, walang ibang tao sa paligid. Nang makita niya ang puno ay agad siyang napahinto.
Mula sa malayo ay tila isang higanteng ilawan ang puno. Ang mga dahon nito ay may banayad na ningning. Sa gitna ng mga sanga ay nakasabit ang malaking gintong bunga. Napakaganda nito, napakatingkad. Para bang tinatawag siya nito. Dahan-dahan siyang lumapit. Palihim niyang sinilip ang kubo. Tahimik ang lahat. Wala siyang narinig na anumang kilos mula sa loob. Napalunok siya. Ito na ang pagkakataon. Mabilis siyang umakyat sa mababang bahagi ng puno. Nang maabot niya ang bunga ay agad niya itong hinawakan. Ngunit sa sandaling dumikit ang kanyang kamay dito, nakaramdam siya ng kakaibang lamig. Para bang may malamig na tubig na dumaloy sa kanyang mga ugat. Napaatras siya, ngunit dahil sa kasakiman ay hindi siya nagpigil. Muli niyang hinawakan ang bunga. Sa pagkakataong ito ay mahigpit niya itong pinisil at sa kanya ito pinitas. Sa sandaling mahiwalay ang bunga sa sanga, biglang nawala ang liwanag nito. Nagtaka si Bruno, ngunit hindi niya iyon pinansin. Agad niyang itinago ang santol sa isang sako at dali-daling tumakas. Pagdating sa kanyang bahay ay isinara niya ang lahat ng bintana. Tiniyak niyang walang nakakakita. Pagkatapos ay inilapag niya ang bunga sa mesa. Ngumiti siya. Sa wakas ay nasa kanya na ang kayamanang magpapabago sa kanyang buhay. Mabilis niyang kinuha ang itak, sabik niyang hiniwa ang santol. Ngunit nang bumuka ang bunga ay bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata, napaatras siya. Sa loob ng santol ay walang gintong laman. Wala ring anumang kayamanan, sa halip ay puro tuyong hibla at nabubulok na laman lamang ang kanyang nakita. Parang isang lumang prutas na ilang buwan ng patay. Hindi maaari, muli niyang sinuri ang bunga. Paulit-ulit, ngunit pareho pa rin ang kanyang nakita. Wala itong halaga, wala itong hiwaga, wala itong kayamanan. Naging gitngit siya sa galit. Niloko ako. Hindi niya alam na hindi siya niloko ng puno. Sa halip, hindi nito ibinibigay ang biyaya nito sa taong may masamang hangarin. Samantala, kinaumagahan ay lumabas si Solomon upang diligan ang kanyang puno. Agad niyang napansin ang kakaiba. Nawala ang malaking bunga. Napakunot noo siya. Lumapit siya sa puno. May bakas ng pinagtanggalan ng santol. May mga yapak din sa lupa. Naupo siya sa tabi ng puno. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya sumigaw. Sa halip ay nalungkot lamang siya. May taong naghangad ng hindi kanya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang puno, ay may napansin siyang kakaiba. Sa itaas ng mga sanga ay may 3 bagong bunga na umuuspong. Mas malalaki ang mga ito kaysa sa naunang santol at mas maliwanag din ang kanilang ningning. Napangiti si Solomon. Para bang sinasabi ng puno na hindi nauubos ang biyayang para sa mabuting puso. Lumipas ang mga araw. Patuloy ang paggaling ni Aling Rosa. Halos bumalik na ang kanyang dating lakas. Nakapagluluto na siya muli. Nakakapaglinis na rin siya ng bahay. Masaya si Solomon sa bawat araw na nakikita niyang lumalakas ang kanyang ina. Ngunit sa kabilang panig ng baryo ay lalong nagdidilim ang puso ni Bruno. Hindi niya matanggap ang kanyang pagkabigo. Naniniwala siyang may itinagong lihim si Solomon, kaya isang gabi ay muli siyang nagtungo sa bahay ng binata. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi upang magnakaw ng bunga. May dala siyang matalim na palakol. Habang nakatayo siya sa harap ng mahiwagang puno, masama ang tingin niya rito. Kung hindi ko makukuha ang kayamanan mo, wala ring makikinabang dito. Dahan-dahan niyang itinaas ang palakol. Ngunit bago pa niya maibaba ito, biglang umihip ang malakas na hangin. Kumaluskos ng malakas ang buong puno. Nanginig ang lupa sa kanyang kinatatayuan. Napaatras siya. Biglang bumagsak mula sa isang mataas na sanga ang isang malaking tuyong sanga.
Tumama ito sa lupa sa mismong harapan niya. Kung hindi siya nakaatras ay maaari siya masugatan ng malubha. Namutla si Bruno. Muli niyang itinaas ang palakol. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malakas na hangin ang humampas sa kanya. Nalaglag ang palakol mula sa kanyang kamay at sa hindi maipaliwanag na dahilan nakaramdam siya ng matinding takot. Parang may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman. Parang may kapangyarihang nagbabantay sa puno. Hindi na siya nagtagal. Iniwan niya ang palakol at tumakbo palayo. Sa loob ng maraming araw ay hindi siya muling lumapit sa bahay ni na Solomon. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay nagbago na ang kanyang puso. Sa halip, lalo lamang lumalim ang kanyang inggit. At habang lumalaki ang mga bagong bunga ng mahiwagang santol, may isa pang tao sa baryo na nagsimulang makarinig ng mga kwento tungkol sa pambihirang puno. Isang taong higit na makapangyarihan kaysa kay Bruno. Isang taong sanay na kunin ang anumang kanyang magustuhan. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Don Ricardo. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang usapan tungkol sa mahiwagang punong santol ni Solomon. Sa umpisa ay mga bulong-bulungan lamang ito sa palengke, sa mga bukirin, at sa mga tahanan ng mga magsasaka. Ngunit habang dumarami ang mga nakapapansin sa biglaang pagbuti ng buhay ni na Solomon at Aling Rosa, lalo ring dumami ang mga kwentong umiikot tungkol sa mahiwagang puno. May nagsasabing ang bunga nito ay nakagagaling ng sakit. May nagsasabing naglalaman ito ng tunay na ginto. May ilan namang naniniwalang pinagpala ito ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Sa huli, umabot ang mga balitang iyon sa tainga ni Don Ricardo. Nakaupo noon ang mayamang Panginoong may lupa sa kanyang malawak na balkonahe habang umiinom ng tsaa. Kasama niya ang kanyang katiwalang si Marcelo. "Don," sabi ni Marcelo, "tila hindi karaniwang puno ang nasa bakuran ni Solomon." Napatingin si Don Ricardo. "Ano ba talaga ang narinig mo?" Ikinuwento ni Marcelo ang lahat ng balitang kanyang nalaman. Ang mahiwagang bunga, ang paggaling ni Aling Rosa, ang biglaang pagbuti ng buhay ng binata, ang mga gintong bagay na di umano'y nagmumula sa loob ng mga bunga. Tahimik na nakinig si Don Ricardo. Habang tumatagal ang kwento ay lalo siyang nagiging seryoso. Isa siyang taong sanay sa kapangyarihan. Kapag may nakita siyang mahalagang bagay, agad niya itong gustong mapasa kanya. At ngayon, may isang bagay sa kanyang baryo na hindi niya kontrolado, hindi niya iyon nagustuhan. "Ipatawag mo si Solomon bukas," utos niya. "Opo, Don." Kinabukasan ay nagtungo si Solomon sa malaking bahay ni Don Ricardo. Nagulat siya nang personal siyang ipatawag ng mayamang Panginoon. Pagdating niya ay magalang siyang yumuko. "Nais niyo po akong makita, Don?" Ngumiti si Don Ricardo, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may lihim na layunin. "Umupo ka, Solomon." Nagpasalamat ang binata at naupo. Matagal siyang pinagmasdan ng Don. Narinig na nito noon pa man ang tungkol sa kasipagan at kabutihan ni Solomon. Ngunit ngayon ay may ibang dahilan ang kanyang interes. "Narinig ko ang tungkol sa iyong puno." Saglit na natigilan si Solomon. "Punong santol po?" "Oo, karaniwan lamang po iyon." Bahagyang ngumiti si Don Ricardo. Pareho nilang alam na hindi iyon karaniwang puno. May mga nagsasabing may hiwaga raw iyon. "Hindi ko po alam." Hindi nagsisinungaling si Solomon. Hindi rin naman niya lubos na nauunawaan ang kapangyarihan ng puno. Tumango si Don Ricardo. Pagkatapos ay sumandal siya sa kanyang upuan. "Nais kong bilhin ang puno." Nanlaki ang mga mata ni Solomon. "Bilhin po?" "Oo."
Nagbanggit ang Don ng halagang hindi pa kailanman nahawakan ng binata sa buong buhay niya. Kung tatanggapin niya iyon, maaari na silang mamuhay ng maginhawa ng kanyang ina habang buhay. Ngunit agad siyang umiling. Paumanhin po, Don. Nagulat si Don Ricardo. Ayaw mo? Hindi ko po maibebenta. Bakit? Saglit na tumahimik si Solomon. Pagkatapos ay sumagot siya. Pakiramdam ko po ay ipinagkatiwala lamang sa akin ang puno. Nawala ang ngiti sa mukha ni Don Ricardo. Hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo na ng isang mahirap na binata. Pag-isipan mong mabuti. Opo, maaaring hindi na maulit ang alok na ito. Magalang na yumuko si Solomon, ngunit hindi nagbago ang kanyang pasya. Pag-uwi niya ay agad niyang ikinuwento iyon sa kanyang ina. Tahimik na nakinig si Aling Rosa. Tama ang ginawa mo. Natatakot lamang po ako. Bakit? Parang hindi natuwa si Don Ricardo. Napabuntong hininga ang matanda. May mga taong hindi marunong tumanggap ng hindi. Lumipas ang mga araw, patuloy na namunga ang mahiwagang puno. Ang 3 bagong santol ay lalo pang lumalaki. Kasabay nito ay lalo ring lumalakas si Aling Rosa. Ngunit sa kabilang dako ay hindi nakalimot si Don Ricardo. Madalas niyang isipin ang pagtanggi ni Solomon. Sa kanyang isipan walang karapatang tumanggi ang isang mahirap na tao sa kanyang kagustuhan. Isang gabi ay ipinatawag niya si Marcelo. Nais kong malaman ang lahat tungkol sa puno. Opo, Don. Lahat. Nagsimula ang lihim na pagmamanman. May mga taong ipinadala sa paligid ng bahay ni na Solomon. May mga nagmamasid mula sa malayo. May mga nagtatanong sa mga kapitbahay. Ngunit wala silang natuklasang malinaw na lihim. Ang alam lamang nila ay kakaiba ang puno at tila pinagpapala nito ang sinumang tunay na nagmamahal dito. Samantala, dumating ang araw ng paghinog ng 3 bunga. Mas malalaki ang mga ito kaysa sa una. Mas maliwanag din. Nang pitasin ni Solomon ang mga santol ay muling lumitaw ang gintong laman sa loob. Ngunit sa pagkakataong ito ay may iba pa siyang natuklasan. Sa loob ng isa sa mga bunga ay may isang maliit na batong kulay berde na kumikislap na parang esmeralda. Sa isa naman ay may kulay bughaw na kristal. Sa pangatlo ay may gintong butil na higit na malaki kaysa sa kanyang unang natagpuan. Dinala niya ang mga iyon sa bayan upang ipasuri. Halos hindi makapaniwala ang mga mangangalakal. Napakataas ng halaga ng mga ito. Ngunit tulad ng dati, hindi naghangad si Solomon ng marangyang buhay. Ang una niyang ginawa ay bumili ng mga gamot at pagkain para sa kanyang ina. Pagkatapos ay tinulungan niya ang ilan sa kanilang mahihirap na kapitbahay. May isang balong matagal nang sira sa baryo. Ipinagawa niya ito. May ilang pamilyang walang maayos na bubong. Tinulungan niya ang mga ito. Unti-unting nagsimulang magbago ang kanilang komunidad. Dahil dito ay lalo siyang minahal ng mga tao. Ngunit habang dumarami ang mga taong nagpapasalamat kay Solomon, lalo namang tumitindi ang inggit ni Don Ricardo. Hindi niya maintindihan kung bakit mas hinahangaan ng baryo ang isang simpleng binata kaysa sa kanya. Isang gabi, habang nakatanaw siya sa kanyang malawak na lupain, isang mapanganib na pasya ang kanyang ginawa. Kung hindi kusang ibibigay ni Solomon ang puno, hahanap siya ng ibang paraan upang mapasa kanya ito. At sa unang pagkakataon, nagsimulang gumalaw ang kapangyarihan ng pinakamayamang tao sa baryo laban sa mabait na binatang nagmamay-ari ng mahiwagang liso ng santol. Lumipas ang mga linggo matapos mamunga muli ang mahiwagang punong santol. Patuloy ang pagdating ng mga biyayang hatid nito kay Solomon. Sa bawat panibagong bunga ay may natatagpo ang mahalagang kayamanan sa loob, mga gintong butil, mamahaling bato, at kung minsan ay mga pambihirang hiyas na hindi pa nakikita ng maraming mga ngalakal sa bayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi nagbago si Solomon. Nanatili siyang mapagkumbaba. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa bukirin.
Patuloy pa rin siyang tumutulong sa mga nangangailangan. At higit sa lahat, hindi niya kailanman kinalimutan ang mga panahong wala silang makain ng kanyang ina. Dahil dito, lalo siyang minahal ng mga tao sa baryo. Ngunit, habang lumalaki ang paghanga ng mga tao sa kanya, lalo namang lumalaki ang galit ni Don Ricardo. Pakiramdam ng mayamang Panginoong may lupa ay unti-unting nababawasan ang kanyang impluensya. Dati, siya ang tanging nilalapitan ng mga tao kapag nangangailangan ng tulong. Ngayon ay madalas nilang banggitin ang pangalan ni Solomon. At iyon ay hindi niya matanggap. Isang gabi ay ipinatawag niya muli ang kanyang katiwalang si Marcelo. Pagdating ng katiwala ay agad siyang nagsalita. Hindi sapat ang pagmamatyag. Ano po ang nais ninyong gawin? Tahimik na nag-isip si Don Ricardo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang ngumiti. Hindi iyon ngiti ng kabutihan. Ito ay ngiti ng isang taong may binubuong plano. Nais kong subukin si Solomon. Napakunot noo si Marcelo. Paano po? Kung tunay ngang mabuti ang kanyang puso, makikita natin. At kung hindi, madali natin siyang mapababagsak. Kinabukasan ay isang kakaibang pangyayari ang naganap sa baryo. May isang matandang lalaki na dumating mula sa kalapit na bayan. Marumi ang kanyang damit. Payat na payat siya. At mukhang ilang araw nang hindi nakakain. Naglibot siya sa baryo at humingi ng tulong. Ngunit dahil sa kahirapan ng maraming tao, kakaunti lamang ang nakapagbigay sa kanya. Sa huli ay napadpad siya sa bahay ni na Solomon. Nang makita siya ng binata, ay agad itong lumapit. Tatay, maupo po muna kayo. Halos hindi makatayo ang matanda dahil sa panghihina. Agad siyang pinaupo ni Solomon sa ilalim ng lilim ng puno. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng tubig at pagkain. Habang kumakain ng matanda ay lumabas si Aling Rosa. Nakita niya ang lalaki at agad ding nagpakita ng kabaitan. Tila napakalayo ng inyong nilakbay. Tumango ang matanda. Wala na akong pamilya. Nalungkot si Solomon nang marinig iyon. Matapos kumain ang matanda ay inabot pa niya rito ang kaunting salapi. Tanggapin niyo po ito. Nagulat ang matanda. Hindi ba't kailangan mo rin ito? Ngumiti si Solomon. Mas kailangan niyo po ngayon. Namasa ang mga mata ng matanda. Nagpasalamat ito ng paulit-ulit bago umalis. Hindi alam ni Solomon na ang matandang iyon ay isa sa mga tauhang lihim na ipinadala ni Don Ricardo. Kinagabihan ay bumalik ito sa malaking bahay ng Don. Ano ang nakita mo? Tanong ni Don Ricardo. Tunay pong mabuti ang binata. Nagulat si Marcelo. Maging si Don Ricardo ay natahimik. Ikinuwento ng lalaki ang lahat. Kung paano siya pinakain, kung paano siya tinulungan, kung paano siya binigyan ng pera kahit hindi naman siya kilala. Ngunit sa halip na mabawasan ang inggit ng Don, lalo lamang itong lumalim. Mas lalong napamahal si Solomon sa mga tao. Mas lalo siyang naging banta sa kanyang katayuan. Lumipas pa ang ilang araw. Isang matinding tagtuyot ang tumama sa baryo. Unti-unting natuyo ang mga bukirin. Humina ang ani ng mga magsasaka. Maraming pamilya ang nagsimulang maghirap. Nag-aalala ang lahat. Ngunit isang himala ang naganap. Habang nalalanta ang karamihan sa mga halaman sa baryo, nanatiling luntian at malusog ang mahiwagang punong santol. Hindi lamang iyon. May isang maliit na bukal na biglang lumitaw malapit sa mga ugat nito.
Malinaw at malamig ang tubig. Hindi ito natutuyo kahit gaano kainit ang panahon. Nang makita iyon ng mga tao ay labis silang natuwa. Pinahintulutan ni Solomon ang lahat na kumuha ng tubig mula sa bukal. Araw-araw ay pumipila ang mga pamilya upang umigib. Dahil dito, maraming pananim ang naligtas. Maraming hayop ang hindi namatay sa uhaw. At maraming tao ang nakaraos sa tagtuyot. Lalong dumami ang nagpapasalamat kay Solomon. Ngunit may mga taong hindi natuwa. Isa na rito si Bruno at syempre si Don Ricardo. Sa kanilang mga mata, bawat biyayang natatanggap ni Solomon ay parang insulto sa kanilang kayamanan at kapangyarihan. Isang gabi ay muling nagkita ang dalawa sa malaking bahay ng Don. "Nakikita mo ba ang nangyayari?" tanong ni Don Ricardo. "Opo." Lalong yumayaman si Solomon. Tumango si Bruno. Lalong humahanga ang mga tao sa kanya. Tahimik na nag-isipang Don. Pagkatapos ay nagsalita siya sa mababang tinig. "Kung hindi natin makuha ang puno, dapat mawala ito." Nagulat si Bruno. Ngunit mabilis ding lumitaw ang ngiti sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, nagkaisa ang kanilang hangarin. Hindi nila alam kung paano. Hindi nila alam kung kailan, ngunit pareho nilang nais na mawala ang mahiwagang punong santol. Samantala, ng gabing iyon, habang natutulog si Solomon, muli niyang napanaginipan ang matandang babaeng nagbigay sa kanya ng mahiwagang liso. Sa kanyang panaginip ay nakatayo ito sa ilalim ng kumikislap na puno. Ngumiti ito sa kanya, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "Solomon," sabi nito, "darating na ang pinakamabigat mong pagsubok." Bago pa siya makapagtanong ay unti-unting naglaho ang matanda at nang magising siya kinaumagahan, hindi niya alam na ang panganib na babago sa kanyang buhay ay nagsisimula ng lumapit. Hindi maalis sa isip ni Solomon ang panaginip na kanyang naranasan. Buong araw ay paulit-ulit niyang naaalala ang mukha ng matandang babaeng nagbigay sa kanya ng mahiwagang liso. Hindi niya malimutan ang babala nito tungkol sa pinakamabigat na pagsubok na paparating. Ngunit kahit nag-aalala siya, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Patuloy niyang inalagaan ang kanyang ina. Patuloy niyang pinahintulutan ang mga tao sa baryo na kumuha ng tubig mula sa bukal na lumitaw malapit sa mahiwagang puno. At patuloy niyang tinulungan ang mga nangangailangan. Samantala, sa malaking bahay ni Don Ricardo, may lihim na pagpupulong na nagaganap. Kasama niya si Bruno at 2 pang tauhan na matagal nang sumusunod sa kanyang mga utos. Nasa isang saradong silid sila upang walang ibang makarinig. Tahimik na nagsalita si Don Ricardo. Hindi na sapat ang paghihintay. Tumango si Bruno. Araw-araw ay mas maraming tao ang humahanga sa kanya. Maging ang ilang manggagawa ko ay mas pinupuri pa siya kaysa sa akin. Nagdilim ang mukha ng Don. Hindi niya matanggap ang ganoong bagay. Sa loob ng maraming taon ay siya ang pinakamakapangyarihang tao sa baryo. Ngayon ay tila may bagong pangalan na unti-unting kinikilala ng lahat. At iyon ay si Solomon. "Ano po ang balak ninyo?" tanong ng isa sa mga tauhan. Tahimik na tumingin si Don Ricardo sa bintana. Pagkaraan ng ilang sandali ay malamig siyang nagsalita. Kapag wala na ang puno, mawawala rin ang kanyang kapangyarihan. Nagkatinginan ang mga lalaki, naintindihan nila ang ibig sabihin, ngunit walang nangahas magsalita. Nang gabing iyon ay mas maaga kaysa karaniwan ang pagtulog ni na Solomon at Aling Rosa. Mahaba ang naging araw nila. Maraming pamilya ang dumating upang kumuha ng tubig mula sa bukal. May ilan ding nangangailangan ng tulong at pagkain. Masaya si Solomon dahil marami siyang natutulungan. Hindi niya alam na habang siya ay natutulog, may masasamang matang nakamasid sa kanyang bahay.
Bandang hating gabi ay tahimik na lumapit ang ilang lalaki sa bakuran. Natatakpan ng tela ang kanilang mga mukha. May dala silang mga sulo. Mabilis silang kumilos. Palihim silang nagtungo sa paligid ng mahiwagang puno. Nagbuhos sila ng langis sa tuyong damo. Pagkatapos ay nagsindi sila ng apoy. Sa loob lamang ng ilang sandali ay nagsimulang lumaki ang apoy. Unti-unti nitong nilamon ang paligid ng puno. Lumalaki ng lumalaki ang apoy. Nagliyab ang mga tuyong halaman. Nagsimulang umakyat ang apoy sa mga sanga. Isa sa mga lalaki ang ngumiti. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang ngiti. Biglang umihip ang isang napakalakas na hangin. Napaatras silang lahat. Ang kakaiba, hindi itinulak ng hangin ang apoy patungo sa puno. Sa halip ay parabang pinipigilan nito ang apoy na makalapit. Nagsimulang umikot ang hangin sa paligid ng mahiwagang santol. Parang may hindi nakikitang pader na nagtatanggol dito. Nagkagulo ang mga lalaki. Hindi nila maintindihan ang kanilang nasasaksihan at pagkatapos ay may mas kakaiba pang nangyari. Mula sa mga ugat ng puno ay biglang bumukal ang napakaraming tubig. Mas marami kaysa karaniwang lumalabas sa maliit na bukal. Dumaloy ito sa paligid ng puno. Sa loob lamang ng ilang sandali ay unti-unting namatay ang apoy. Namutla ang mga lalaki. Ang iba ay nagsimulang umatras. Ang iba naman ay natakot. Hindi na sila naghintay pa. Mabilis silang tumakbo palayo sa lugar. Samantala, nagising si Solomon dahil sa kakaibang pakiramdam. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Pagdating niya sa bakuran ay nakita niya ang basang lupa at ang mga bakas ng sunog. Ngunit ang puno ay nananatiling buo at ligtas. Napansin din niya ang mga yapak ng mga taong tumakas. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung sino ang may kagagawan. Ngunit alam niyang hindi ito aksidente. Lumabas din si Aling Rosa. Ano ang nangyari? May lungkot na tumingin si Solomon sa paligid. May nagtangkang sunugin ng puno. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Sino? Hindi ko po alam. Tahimik silang nagmasid sa puno at habang nakatingin sila rito, may napansin silang kakaiba. Sa gitna ng pinakamataas na sanga ay may bagong bunga. Ngunit hindi ito tulad ng mga nauna. Mas malaki ito, mas maliwanag. At sa unang pagkakataon, ang buong bunga ay tila gawa sa purong liwanag na may bahid ng gintong kulay. Hindi nila maalis ang kanilang tingin dito. Parang may kapangyarihang nakapaloob sa loob nito. Kinabukasan ay mabilis na kumalat ang balita tungkol sa tangkang pagsunog. Maraming tao ang nagalit. Mahal na ng baryo ang mahiwagang puno dahil sa tubig at biyayang ibinibigay nito. May ilan pang voluntaryong nagbantay sa bahay ni na Solomon tuwing gabi. Lalo namang nagalit si Don Ricardo nang malaman niyang nabigo ang kanyang plano. Hindi niya ipinakita ang kanyang damdamin sa iba. Ngunit sa loob-loob niya ay nagsisimula ng mabuo ang mas mapanganib na hakbang. Samantala, habang lumalaki ang kakaibang bunga sa pinakamataas na sanga, may mga hindi pangkaraniwang pangyayari ring nagsimulang maganap sa paligid ng baryo. Ang mga tuyong bukirin ay unti-unting muling nagiging luntian. Ang mga punong halos mamatay na ay muling namumunga. At ang mga taong matagal nang may karamdaman ay nagsasabing gumagaan ang kanilang pakiramdam tuwing umiinom sila ng tubig mula sa bukal ng mahiwagang puno. Hindi alam ng mga tao ang dahilan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman ni Solomon na may malaking pagbabago na namang paparating. At habang lumalaki ang bunga ng liwanag sa tuktok ng puno, unti-unti ring nalalapit ang panahon kung kailan mabubunyag ang tunay na hiwagang nakatago sa mahiwagang liso ng santol. Pagkatapos ng tangkang pagsunog sa mahiwagang puno, naging mas maingat ang buong baryo. Maraming tao ang kusang loob na tumulong kay Solomon sa pagbabantay sa kanyang tahanan. Tuwing gabi ay may mga magsasakang umiikot sa paligid upang tiyaking walang sino mang muling mananakit sa puno. Labis ang pasasalamat ni Solomon sa kanilang kabutihan.
Hindi niya inakalang ang mga taong minsang kapwa niya naghihirap ay magiging parang isang malaking pamilya na handang magtulungan sa oras ng panganib. Samantala, patuloy na lumalaki ang kakaibang bunga sa pinakamataas na bahagi ng puno. Hindi ito tulad ng mga naunang santol. Sa bawat araw na lumilipas, lalo itong nagiging maliwanag. Kapag sumasapit ang gabi, tila isa itong maliit na bituin na nakasabit sa gitna ng mga sanga. Maraming tao ang dumarayo upang makita ito. Maging ang mga taga-kalapit na baryo ay nagsimulang makarinig ng kwento tungkol sa mahiwagang santol ni Solomon. Ngunit sa kabila ng lahat ng atensyon, nanatiling mapagkumbaba ang binata. Hindi niya itinuring na kanya ang himala. Sa kanyang puso, alam niyang isa lamang siyang tagapag-alaga ng biyayang ipinagkatiwala sa kanya. Isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa ilalim ng puno, may kakaibang bagay na nangyari. Tahimik ang paligid, mahinang umihip ang hangin. Nakatitig lamang siya sa bunga ng liwanag, bigla niyang narinig ang isang mahinang tinig. Solomon, napalingon siya, wala siyang nakitang tao, muli niyang narinig ang tinig. Solomon, tumayo siya. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay tila may kakaibang kapayapaan sa paligid. Pagkatapos ay napansin niyang bahagyang kumikislap ang buong puno. Unti-unting lumiwanag ang mga dahon, lumiwanag ang mga sanga, at higit sa lahat, lalo pang nagningning ang bunga sa tuktok. Sa loob ng ilang sandali ay tila nabalot ng gintong liwanag ang buong bakuran. At mula sa liwanag na iyon ay unti-unting lumitaw ang anyo ng isang matandang babae. Nanlaki ang mga mata ni Solomon, hindi siya maaaring magkamali. Ito ang parehong matandang babae na nagbigay sa kanya ng mahiwagang liso. "Lola!" Bulalas niya. Ngumiti ang matanda. Mas maliwanag ang kanyang mukha kaysa dati. Tila gawa siya sa liwanag ng buwan at mga bituin. "Lumaki ka ng mabuti, Solomon." "Lola, sino po ba kayo?" Tahimik na ngumiti ang matanda. "Ako ang tagapagbantay ng mga biyayang ipinagkakaloob sa mga pusong karapat-dapat." Hindi lubos na naunawaan ni Solomon ang kanyang ibig sabihin. Ngunit tahimik siyang nakinig. "Maraming taon na akong naglalakbay sa iba't ibang lugar at hinahanap ko ang mga taong may mabuting puso." Napayuko si Solomon. "Hindi naman po ako espesyal. Diyan ka nagkakamali." Napatingin siya sa matanda. "Maraming tao ang mabait kapag sila ay mayaman. Ngunit kakaunti lamang ang nananatiling mabuti kahit sila ay naghihirap." Natahimik ang binata. Naalala niya ang mga taon ng kanilang kahirapan. Ang mga araw na halos wala silang makain. Ang mga gabing nag-aalala siya para sa kanyang ina. At ang mga pagkakataong tumulong pa rin siya sa iba kahit kaunti lamang ang kanyang pag-aari. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay. Agad na kumislap ang bunga sa tuktok ng puno. Ang bungang iyon ang pinakamahalagang bunga ng puno. Napatitig si Solomon rito. "Ano po ang nasa loob nito?" Sagot sa isang dakilang pangangailangan. Napakunot noo siya. "Hindi ko po maintindihan." "Maiintindihan mo sa tamang panahon." Tahimik na tumingin ang matanda sa buong baryo. May bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. May paparating na pagsubok. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Solomon. "Anong pagsubok po?" "Higit na mabigat kaysa sa lahat ng iyong naranasan." Napayuko ang matanda. "Kapag dumating ang araw na iyon, tandaan mo ang isang bagay." "Ano po iyon?" "Ang tunay na kapangyarihan ng puno ay hindi ginto." Hindi siya sumagot at hindi rin kayamanan.
Naghintay siya sa kasunod na sasabihin. Ang tunay nitong kapangyarihan ay nasa puso ng taong gumagamit nito. Pagkasabi nito ay nagsimulang maglaho ang liwanag. "Lola!" Ngunit unti-unti nang nawawala ang anyo ng matanda. Bago tuluyang maglaho ay muli itong ngumiti. Darating ang oras ng iyong pinakamahalagang pasya at pagkatapos ay nawala na ito. Naiwan si Solomon sa ilalim ng puno. Tahimik, nag-iisip, kinabukasan ay may masamang balitang dumating sa baryo. May isang mangangalakal mula sa malayong bayan ang nagdala ng balita tungkol sa mga bundok sa Hilaga. Ayon sa kanya, ilang araw nang umuulan ng malakas sa kabundukan. Umaapaw na ang mga ilog. Nagbabala ang ilang matatanda na maaaring magkaroon ng malaking pagbaha. Hindi gaanong pinansin ng iba ang balitang iyon. Ngunit may kakaibang kaba na naramdaman si Solomon. Naalala niya ang sinabi ng matandang babae. May paparating na pagsubok at habang lumilipas ang mga araw, lalo pang umiitim ang kalangitan. Mas madalas ang pag-ulan. Mas malakas ang hangin, at sa bawat gabi ang mahiwagang bunga ng liwanag sa tuktok ng puno ay tila lalong nagniningning. Parang naghahanda ito para sa isang napakahalagang pangyayari. Samantala, sa kanyang malaking bahay, nakatanaw si Don Ricardo sa maitim na ulap. Hindi niya alam na ang panganib na paparating ay hindi lamang para kay Solomon. Ito ay para sa buong baryo. At kapag dumating ang oras na iyon, ang kapalaran ng lahat ay nakasalalay sa mahiwagang punong santol at sa kabutihan ng pusong nag-aalaga rito. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang nagiging mabigat ang kalangitan sa ibabaw ng baryo. Madalas nang natatakpan ng makakapal na ulap ang araw. Ang dating maliwanag na mga umaga ay napalitan ng malamlam na liwanag at malamig na hangin. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang mag-alala. Hindi pangkaraniwan ng panahon. Napakaraming ulan ang bumabagsak sa mga kabundukan sa Hilaga. Mabilis na tumataas ang tubig sa mga ilog. At bawat araw ay may bagong balitang dumarating mula sa mga karatig lugar tungkol sa mga bahang sumisira sa mga bukirin at tahanan. Si Solomon ay hindi mapakali. Paulit-ulit niyang naaalala ang babala ng mahiwagang matanda. Paulit-ulit niyang naiisip ang bunga ng liwanag na patuloy na kumikislap sa tuktok ng puno. Parang may ipinahihiwatig itong bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Isang umaga, habang nag-iigib ng tubig ang ilang tao mula sa bukal ng puno, isang magsasaka ang nagmamadaling tumakbo papasok sa baryo. Hingal na hingal ito. Umaapaw na ang ilog, kaagad na nagtipon ang mga tao. Ano ang nangyari? Mabilis na tumataas ang tubig. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang ilan ay nagmadaling umuwi upang iligtas ang kanilang mga gamit. Ang iba naman ay nagsimulang ilipat ang kanilang mga hayop sa mas mataas na lugar. Pagsapit ng hapon ay lalo pang lumala ang sitwasyon. Bumuhos ang napakalakas na ulan. Parang walang balak tumigil ang kalangitan. Ang mga daanan ay naging mga ilog ng putik. Ang mga bukirin ay unti-unting nalunod sa tubig. At habang lumalalim ang gabi, dumating ang kinatatakutan ng lahat. Nag-apaw ang pangunahing ilog ng baryo. Mabilis na rumagasa ang tubig patungo sa mga kabahayan. Nagsimula ang sigawan. Nagsimula ang takbuhan. Maraming pamilya ang nagmadaling ilikas ang kanilang mga anak. May mga matatandang hirap ng makalakad, may mga hayop na natangay ng rumaragasang tubig, nagmistulang kaguluhan ang buong baryo. Sa gitna ng lahat ng iyon ay mabilis na kumilos si Solomon.
Kasama ang ilang kalalakihan, tumulong siyang ilikas ang mga tao patungo sa mataas na bahagi ng lugar. Paulit-ulit siyang lumusong sa baha upang sagipin ang mga hindi makatawid. Kahit malakas ang agos ay hindi siya umatras. Marami siyang nailigtas. Ngunit habang lumalala ang baha, napagtanto niya ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi sapat ang mataas na bahagi ng baryo. Patuloy na tumataas ang tubig. Kung hindi ito titigil, pati ang mga lugar na kanilang pinupuntahan ay maaabot din ng baha. Nagsimulang matakot ang mga tao. May mga batang umiiyak. May mga magulang na hindi malaman ang gagawin. Maging si Aling Rosa ay nag-aalala. Anak, ano na ang mangyayari sa atin? Hindi agad nakasagot si Solomon. Ngunit sa sandaling iyon ay may napansin siyang kakaiba. Ang bunga ng liwanag sa tuktok ng puno ay mas maliwanag kaysa kailanman. Parang isang maliit na araw na nakasabit sa gitna ng dilim. At habang nakatitig siya rito, may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanyang puso. Parang may tinig na bumubulong. Parang may humihikayat sa kanya na lumapit. Dahan-dahan siyang nagtungo sa ilalim ng mahiwagang puno. Sa kabila ng malakas na ulan, tila hindi nababasa ang mismong puno. Ang tubig baha ay umiikot lamang sa paligid nito. Napatingala siya sa bunga. At sa unang pagkakataon, nakita niyang tila may liwanag na bumababa mula rito. Biglang naalala niya ang sinabi ng matandang babae. Ang bungang iyon ang pinakamahalagang bunga ng puno. At isa pang sinabi nito. Ang tunay na kapangyarihan ng puno ay nasa puso ng taong gumagamit nito. Pumikit si Solomon. Hindi niya alam ang dapat gawin. Ngunit alam niyang may dahilan kung bakit siya dinala ng kapalaran sa sandaling iyon. Dahan-dahan niyang inakyat ang puno. Sa ibaba ay nakatingin ang mga tao. Nag-aalala sila. Hindi nila alam kung bakit ginagawa iyon ng binata sa gitna ng napakalaking panganib. Patuloy siyang umakyat hanggang marating niya ang pinakamataas na sanga. Naroon ang bunga ng liwanag. Napakalaki na nito. Halos kasing laki ng isang malaking banga. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Mainit ito. Ngunit hindi nakapapaso. Sa halip ay parang nagbibigay ng lakas. At nang pitasin niya ito, biglang kumislap ang buong puno. Napahinto ang lahat ng tao. Napatitig sila sa nakakasilaw na liwanag. Maging ang malakas na ulan ay tila humina sa loob ng ilang sandali. Dahan-dahang bumaba si Solomon habang tanga ng bunga. Pagdating niya sa lupa ay napansin niyang bumukas ito ng kusa. Mula sa loob ay walang ginto, walang hiyas, walang kayamanan. Sa halip ay may isang maliit na kristal na kulay ginto at isang malinaw na patak ng liwanag na tila buhay. Namangha ang lahat, hindi pa sila nakakakita ng ganoon. At nang hawakan ni Solomon ang mahiwagang patak ng liwanag, biglang kumalat ang isang napakalawak na sinag sa buong paligid. Napapikit ang mga tao at sa gitna ng rumaragasang baha, nagsimula ang isang himalang hindi pa kailanman nasaksihan ng baryo. Nababalot ng takot at pangamba ang buong baryo habang patuloy na rumaragasa ang baha. Ang mga bahay ay halos lubog na sa tubig. Ang mga bukirin ay mistulang malalawak na lawa. Ang mga tao ay magkakatipon sa natitirang mataas na bahagi ng lugar, walang kasiguruhan kung maliligtas pa sila sa kapahamakan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, hawak ni Solomon ang mahiwagang patak ng liwanag na lumabas mula sa bunga ng santol. Sa sandaling dumikit ito sa kanyang palad, isang pambihirang init ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi ito init na nakapapaso, ito ay init na puno ng pag-asa. Init na tila nagmumula sa kabutihan, pagmamahal at sakripisyong matagal nang nananahan sa kanyang puso.
Unti-unting kumalat ang liwanag mula sa kanyang kamay. Noong una ay tila maliit lamang itong sinag. Ngunit habang lumalakas ang ningning, para itong sumikat na bagong araw sa gitna ng madilim na gabi, napapikit ang mga tao sa tindi ng liwanag. Maging ang rumaragasang tubig ay tila kumalma. Ang malalakas na alon ay unti-unting humina. Ang hangin ay tumigil. Ang ulan ay naging ambon at pagkatapos ay isang bagay na hindi maipaliwanag ang naganap. Mula sa ilalim ng mahiwagang puno ay nagsimulang umangat ang lupa, unti-unti, dahan-dahan. Parang may higanting puwersang nagtutulak mula sa kailaliman ng daigdig. Nagulat ang mga tao. Habang umaangat ang lupa, nabubuo ang isang malawak na ligtas na lugar sa paligid ng puno. Ang tubig baha ay tila itinutulak palayo. Hindi nagtagal ay naging isang malaking pulo ang paligid ng mahiwagang santol. Doon nagtipon ng mga tao. Isa-isang tumawid ang mga pamilya. Dinala nila ang kanilang mga anak, matatanda at maging ang kanilang mga alagang hayop. Lahat ay nakarating ng ligtas. Ang ilan ay umiiyak sa tuwa. Ang iba ay lumuluhod habang nagpapasalamat. Sa gitna ng liwanag ay nanatiling nakatayo si Solomon. Hindi niya alam kung paano nangyayari ang lahat. Ngunit nararamdaman niya ang kapangyarihang dumadaloy mula sa mahiwagang patak. At pagkatapos ay muling lumitaw ang matandang babaeng nagbigay sa kanya ng liso. Hindi lamang si Solomon ang nakakita sa kanya ngayon. Maging ang mga tao sa baryo ay nakita ang kanyang anyo na gawa sa liwanag. Tahimik ang lahat. Walang nangahas magsalita. Lumapit ang matanda kay Solomon. Ngumiti ito. Pumasa ka. Napatingin ang binata. Lola, hindi mo ginamit ang biyaya para sa sarili mong kapakinabangan. Napayuko si Solomon. Nais ko lamang pong makatulong. Tumango ang matanda. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili. Nagsimulang kumislap ang buong puno. Lalo pang luminaw ang paligid at sa unang pagkakataon ay sinabi ng matanda ang kanyang lihim. Maraming siglo nang umiiral ang mahiwagang lisong ito. Napatitig ang mga tao, ngunit hindi ito tumutubo para sa sinuman. Tanging ang may pusong dalisay at handang magbahagi ang maaaring maging tagapag-alaga nito. Napaluha si Aling Rosa habang nakikinig. Naalala niya ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan nila. Naalala niya kung paano nanatiling mabuti ang kanyang anak kahit salat sa buhay. Tumingin muli ang matanda kay Solomon. Ngayon ay nasa iyo ang huling pasya. Ano po iyon? Itinaas ng matanda ang kanyang kamay. Biglang lumitaw sa harapan nila ang gintong kristal na natagpuan sa loob ng bunga. Lalong nagningning ito. Sa pamamagitan nito, maaari kang maging pinakamayamang tao sa buong lupain. Nagulat ang lahat. Maging si Solomon ay napatingin sa kristal. Ang kayamanang maibibigay nito ay walang kapantay. Natahimik ang buong baryo. Pagkatapos ay nagpatuloy ang matanda. Ngunit kapalit nito, mawawala ang kapangyarihan ng puno upang tumulong sa iba. Napabuntong hininga ang mga tao. Mabigat ang pagpipilian. Sa isang panig ay walang hanggang kayamanan. Sa kabilang panig ay ang kapakanan ng marami. Tahimik na pinagmasdan ni Solomon ang kristal. Naalala niya ang mga araw ng gutom. Naalala niya ang karamdaman ng kanyang ina. Naalala niya ang mga gabing halos mawalan sila ng pag-asa. Ngunit naalala rin niya ang mga pamilyang natulungan nila. Ang mga magsasakang naligtas ng bukal. Ang mga batang may pagkain dahil sa mga biyayang ibinahagi niya. At ang buong baryong nailigtas sa baha, matagal siyang nanahimik. Pagkatapos ay ngumiti siya. Hindi ito ngiti ng isang taong nagdadalawang isip. Ito ay ngiti ng isang taong nakapagpasya na. Hindi ko po kailangan ang pinakamalaking kayamanan. Napatingin sa kanya ang lahat. Mas mahalaga po ang buhay ng mga tao. Namasa ang mga mata ng matanda. Unti-unti itong tumungo. Tama ang iyong pinili. Sa sandaling iyon ay lumipad ang gintong kristal patungo sa himpapawid. Sumabog ito sa napakagandang liwanag.
kumalat ang mga gintong sinag sa buong baryo. Bumagsak ang mga ito sa mga bukirin, sa mga bahay, sa mga puno, sa mga ilog, at saan man tumama ang liwanag, bumalik ang sigla ng kalikasan. Ang mga nasirang pananim ay muling nabuhay. Ang mga punong nabuwal ay muling umusbong. Ang mga lupang winasak ng baha ay naging mataba at masagana. Makalipas ang ilang oras ay tuluyan ng humupa ang baha. Lumitaw ang araw mula sa likod ng mga ulap. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, muling sumikat ang maliwanag na umaga sa buong baryo. Nang linggunin ni Solomon ang matandang babae, wala na ito. Ngunit sa lugar kung saan ito nakatayo ay may isang maliit na bagong liso ng santol. Mumiti siya. Maingat niya itong pinulot. Nauunawaan na niya ngayon. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, hindi rin mga hiyas, hindi kapangyarihan, kundi ang kakayahang magbigay ng pag-asa sa iba. Mula noon ay lalo pang umunlad ang baryo. Naging masagana ang kanilang mga bukirin, naging maayos ang kanilang pamumuhay, at ang mahiwagang punong santol ay patuloy na namunga taon-taon, hindi para sa iisang tao lamang, kundi para sa kapakanan ng buong komunidad. Natutuhan din ni Don Ricardo ang isang mahalagang aral matapos masaksihan ang himala. Unti-unti siyang nagbago. Humingi siya ng tawad sa mga taong kanyang nagawan ng mali. Maging si Bruno ay nagsisi sa kanyang kasakiman. At sa paglipas ng panahon, naging mas maayos ang samahan ng buong baryo. Samantala, si Solomon ay nanatiling mapagkumbaba. Hindi siya naging hari, hindi siya naging Panginoon. Nanatili siyang isang simpleng magsasaka. Ngunit sa puso ng mga tao, siya ang naging simbolo ng kabutihan, katapatan at pag-asa. At hanggang sa maraming salinlahi ang lumipas, ikinukwento pa rin ng mga matatanda sa kanilang mga apo ang alamat ng isang mahirap na binatang nagngangalang Solomon at ang mahiwagang liso ng santol na nagbago sa kapalaran ng isang buong baryo. Wakas.